The Lord be with you. And with your spirit. The proclamation of the good news according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Zechariah, his father, filled with the Holy Spirit, prophesied, saying, Blessed be the Lord, the God of Israel, for he has come to his people and set them free. He has raised up for us a mighty Savior, born of the house of his servant David. Through his prophets he promised of old that he would save us from our enemies, from the hands of all who hate us. He promised to show mercy to our fathers and to remember his holy covenant. This was the oath he swore to our father Abraham, to set us free from the hand of our enemies, free to worship him without fear, holy and righteous in his sight all the days of our life. You, my child, shall be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his way, to give his people knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. In the tender compassion of our God, the dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death, and to guide our feet into the way of peace. The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyam na araw na po tayo na gumigising ng madaling araw, at yung iba dito sa inyo ay siyam na araw din na nakakumpleto ng simbang gabi, at yung mga nakakumpleto, ang kanilang feeling ay magaan daw sa pakiramdam. O, ganda ng pakiramdam kasi unang-una may halong sakripisyo yung ginagawa natin, at pangalawa, ito ay, pagdarasal at pakikipagtagpo natin sa Panginoon. So it feels good. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag hindi mo na kumpleto yung siyam na araw, ay hindi ka, kumbaga, makakaramdam ng kagaanan o di kaya ng kagalakan. Kahit na isang araw, 2 araw, 3 araw, ang mahalaga po dito ay nagdadasal tayo sa Panginoon, hindi tayo nakakalimot sa Kanya, at patuloy po natin siyang hinahanap. Unang-una na ay ang Diyos naman ang gumawa ng paraan upang makapiling tayo sa pamamagitan ng kapanganakan ng Kanyang anak. Pero ganun pa man, tayo dapat ay gumagawa din ng paraan upang patuloy siyang hanapin at patuloy po siya na padaluyin o papasukin sa ating buhay. This is, I think, one of the purposes of having simbang gabi, aside from the fact that we were told that it is a preparation for the birth of Jesus, but these are moments also to make Jesus dwell in us, in all of us. Kaya uulitin ko po, nakasyam na araw ka man, o 3 araw lang, o 1 araw lang, God is with you, as the gospel tells us. Emmanuel, God is with us. O ngayon po, pag nilayan natin ang gospel, ito po ay Canticle of Zechariah kung tawagin. At dito sa Canticle of Zechariah, nagbigay ng prophecy o di kaya nagbigay din ng pagpupuri si Zechariah sa biyaya na kanilang tinanggap. Ano ulit yung biyaya na tinanggap ni Zechariah? Yung pagkakaroon ng anak. Kung naalala po ninyo, yung circumstance nilang mag-asawa, si Elizabeth ay barren, also advanced in age. Pero ganun pa man, sila ay binigyan ng anak dahil ang Diyos ay naging mabait sa kanila. Hindi binigo ng Diyos ang kanilang mga hiling. Kaya itong si Juan Bautista ay nagkaroon ng napakahalagang papel din sa kasaysayan ng ating kaligtasan. And so here in the Canticle of Zechariah, he defined what Jesus will do and at the same time what His Son will do. Ang gaganda ng mga sinabi ni Zechariah patungkol kay Jesus at patungkol din sa kanyang anak na si Juan Bautista. Ngayon,
kung si Jesus at si Juan Bautista ay meron ng papel na gagampanan. Parang tinitingnan ko, bago pa man ipanganak, alam na kagad kung anong gagawin nila. Hindi kaya ma-pressure si Jesus. Ganon din si Juan Bautista. Parang tinanggalan mo na ng kalayaan yung dalawa. Diba? Imaginein mo, ikaw, kapag ipinanganak ka, tapos yung magulang mo, meron na kagad na pinaplano para sa'yo, at habang lumalaki ka, yung ini-impose na plano ay hindi yung plano para sa sarili mo, kundi plano ng magulang mo. I-simplify natin. Gusto mong maging doktor, pero dahil abogado ang magulang mo, dapat huwag kang magdoktor, kundi mag-abogado ka din. Yung inclination mo sa pagdodoktor. Di ba? Parang nagkakaroon kagad ng clash doon sa mga gusto. May gusto ka, pero may gusto din ng magulang mo. Dahil yung magulang mo nagpapaaral sa'yo, baka sakaling sumunod ka na lang. Parang ganun ang nakikita ko na situation nitong si John at saka ni Jesus. Wala ng kalayaan, wala ka ng diskarte. Pero alam nyo sa tao, lagi po nating sinasabi yan na dapat nagpaplano ka para sa sarili mo. In fact, yung ganitong pananaw ay napakalikas sa bawat isa sa atin. Di naman tayo nabuhay dito na parang wala man lang tayong balak o plano para sa sarili. Di man lang natin iniisip kung ano mga gagawin natin bukas sa susunod na araw, o hindi man lang natin, kumbaga ay nabivisualize kung anong magiging ano ka sa mga susunod na mga taon. So lagi tayong naghahanda para dyan. And it feels good because sabi nga sa isang poem, yung Pamagatay Invictus, ginawa po ito ni William Ernest Henley, isang British poet. Yung linya doon sa poem na yon, ang ganda. Iko-quote ko, sabi niya, I am the master of my sheep. I am the master of my sheep. Okay? Ibig sabihin nito, ikaw yung magtitimon ng buhay mo. Hindi pwedeng didiktakan ka ng ibang tao. Because if some people will dictate upon you and then you lose your freedom, parang yung creativity mo mawawala din. And not only that, even your enthusiasm, because somebody is controlling you, somebody is telling you what to do. Para may direktor sa likod mo at yung direktor na yon ang siyang nagbibigay ng papel kung anong gagampanan mo. Kung pelikula, madali lang yun, role-playing. Alam natin, hindi yun ang totoong buhay. But when it comes, or when we speak rather of our own life, hindi pwede may direktor. Hindi pwedeng susunod-sunod ka na lang. So this is what I see or what I saw in the life of Jesus and in the life of John the Baptizer. Kaya binanggit dito, precursor si John the Baptizer, one who goes ahead of Jesus. And then John the Baptizer will prepare the way of Jesus. And then Jesus is going to protect people from the enemies and then make them free from the clutches of the enemies. Imagine, napakalaking gagampanan na papel. Pero etong tanong ko, pumalag ba si Jesus? Pumalag ba si Juan Bautista? Sa napakalaking obligasyon na ito? Hindi. Nawala ba ang kanilang kalayaan? Palagay ko, hindi rin. You know why? Because it is the will of God that dictates on them what to do. It is God's will that they are going to play the roles assigned to them. Ano yung point natin dito? Yes, while we are the master of our own ship, while we direct our own lives, but the hand of the Lord is there to guide us. And not only to guide us, perhaps it is the hand of the Lord that steers us so that we can take the path that leads us to God. Hindi pwede na yung paghahanda na ginagawa natin para lang tayo umasenso, para lang tayo tumaas sa mga pwesto, sa mga pinagtatrabahuan natin, para lang tayo ay magkamal ng pera, para lang magkaroon ng mga achievements sa mata ng tao. Yes, nag-achieve ka. Pero dito sinisigurado ng Diyos kung ano makabubuti para sa lahat. And I look at it that way.
perhaps from a human point of view, the freedom of Jesus and John the Baptizer wasn't there anymore. But then again, these things that they were asked to do are nobler things, more noble than perhaps what they planned for themselves. Imagine, ang lahat ng ito ay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng lahat ng tao. Ang lahat na ito ay para sa ipagkakamit ng buhay na walang hanggan. How nobler it is to be guided by the Lord and to submit ourselves to the will of the Lord. That is the more difficult part. Kasi sabi ko nga, ang mga laging pinaghahandaan natin, puro sa sarili, puro sa pamilya, para sa ikabubuhay natin, para sa future natin, para masigurado lang, hindi tayo maghihirap, magiging maayos ang lahat, at higit sa lahat, talagang mai-enjoy natin kung ano man ang ating pinaghirapan. But here, there is always an aspect that we should look for. And that aspect is how the Lord envisioned your life to be. Kaya ang tanong dito, may mga plano ako para sa buhay ko, pero ano din kaya ang plano ng Diyos para sa akin? At kapag tinanong natin ang mga sarili natin, ano kaya ang plano ng Diyos para sa akin? Now we start discerning, we start asking, we start praying, and we start deciding. At yung desisyon na yon, sana lagi para sa ikabubuti ng sarili at para sa ikabubuti ng lahat. At hindi lang ikabubuti sa material na aspeto ng buhay, para sa ikabubuti ng kaluluwa, para sa kapagkakamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Take a look at it. Nung binanggit ni Zechariah yung mga papel na gagampanan ni Jesus at saka ni Juan Bautista, hindi simple na pagpapalaya lang sa kahirapan. Hindi simple na makakain lang ang mga tao. Hindi simple na gamutin sila sa kanilang karamdaman. Hindi simple na sila ay mapalaya sa anumang pagkakaalipin nila sa kung ano-anong mga bagay-bagay. Kapag pinagnilaya natin ang lahat ng sinabi ni Zechariah about Jesus and John the Baptizer, everything leads to God. Because with God, there is life eternal. Because with God, we are assured that this blessing of life eternal is the most important blessing of all. That's why, my dear friends, brothers and sisters, as we continue our reflections on the Simbang Gabi readings and of course the messages that were given us by the words being proclaimed, lagi po natin tatanungin sa sarili natin, ano nga ulit kaya ang plano ng Diyos at papel na ipinapatupad sa akin ng Diyos? Huwag tayo na parang susunod-sunod lang sa agos at huwag tayo na magpapag-guide lang sa gusto natin, sa mga praktikal na mga pananaw natin. Always, let us be guided by the Lord. And always, let us welcome what the Lord wants for all of us. May our Simbang Gabi indeed bear fruit, and may the Lord continue to guide us and make our lives really meaningful and fruitful. Amen.